Ano po, sa Biblia po, kailangan kang matubos ng dugo ni Kristo. Pagka hindi ka natubos ng dugo ni Kristo, hindi ka po maliligtas. At sa Biblia po, mababasa po ninyo na ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Kristo. Ibinigay niya ang buhay niya dahil sa iglesyang itinayo niya. Namatay siya dahil dun sa iglesyang itinayo niya. Kaya po, pagka napaanib ka dyan, natubos ka ng dugo ng Panginoong Jesucristo, wala pong ibang paraan para mapardon ka. Sabi nga ni Soriano, kung ang presidente niya nagpapardon na, Soriano, higit pa ang Diyos dyan. Ikaw, sobrang sama mo. Yung mga ginagawa mo, satanic, makasatanas. Pero, pagka nagbago ka, nag-iglesia ni Kristo ka, sigurado kong may pardon ka. Kaya lang, ang tingin ko sa iyo ang nakikita ko sa iyo kuwang ka ahente ka ni Satanas ahente ka ni Satanas. Bueno, tuloy po natin Gaya po ng sabi ko sa inyo, nakasulat po sa Biblia yan. Hindi po humahatol ang kapatid na Eranyo at hindi po siya malupit. Kaya sinasabi niya yon para ang tao mag-iglesia ni Kristo, sapagkat ang iglesia ni Kristo po ang tinubos ng dugo ni Kristo. Yan po ang ebanghelyo. Yan po ang mabuting balita na ibinabalita ng kapatid na Eranyo at kami pong mga iglesia ni Kristo. Na para maligtas po kayo, kailangan matubos ng dugo ni Kristo. At kung hindi kayo matubos, hindi kayo iglesia ni Kristo, talagang sentensyado na po kayo. Wala po kayong kaligtasan. Ano pong katunayan? Ito po, iprinin ko po ito para yung mga kaanib na po dyan. Kaanib na dyan sa dating daan. Dyan sa members of the Church of God International. Ano po? Ito po ang mababasa ninyo sa aklat ng Hebro 9:22. Ito po. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Maliwanag po sa Biblia, Elisus Soriano, Sana matutuhan mo yan, Ayan. Ayan, di malinaw na ngayon. Malibang may pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Si K.R. di ba ang nagsintensya? Hindi. Ang Panginoong Diyos mismo may sabi sa pamamagitan ni Pablo, walang kapatawaran pag hindi ka natubos ng dugo ni Kristo. Sentensyado ka sa dagat-dagat ang apoy. Sinabi ba ni kapatid na Eranyo yung para takutin ang tao? Hindi po. Mabuting balita po yan. Yan po ang ebanghelyo na dapat kumalat sa buong mundo. Kailangan matubos ka ng dugo ng Panginoong Jesucristo para maligtas ka. Kailangan mag-iglesia ni Kristo ka, sapagkat yan ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ano pong katunayan? Ito pa po. Iprinin ko pa ito. Iprinin ko pa ito. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Iprinin ko pa ito. Ayan. Na siyang nagligtas sa atin sa ating kapangyarihan ng ng kadiliman. Sabi ni Pablo, liligtas tayo sa kadiliman at ilinipat tayo sa kaharian ng anak na siyang kinaruroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan po, mga miyembro dyan sa dating daan. Anong sabi ni Pablo? Nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat sabi nga sa mga hintil, mulaan niya sa kadiliman ay iniligtas tayo ng Panginoong Diyos at tayo'y inilipat sa kaharian ng anak na siyang kinaruroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan po mga kaibigan. Sa makatuwid, hindi po aral ng kapatid na Eranyo yun. Talaga pong ang katubusan,
para mapatawad ang ating kasalanan, maligtas tayo, ay nandoon po sa kaharian ng anak. Alin po yung bang kaharian ng anak? Ito po ulit. Oh. Talaga pong sadyang iprinin ko ng malaki ito para mabasa ninyo. Ayan po. Yan po ay mababasa ninyo sa Gawa 20:28 sa salin ni James Moffat. Ito. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan po. Di malinaw na ngayon. Eliseo Soriano, Iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ni Kristo. Yan po ang kaharian ng anak na kung saan naroon ang ating kapatawaran ng kasalanan. Kailangan matubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, sasabihin mo si kapatid na Eranio, malupit. Ikaw ang malupit. Masama ka. Satanismo ka. Eh bakit? Yung mabuting balita na dapat mata mo ng tao, pinasasama mo. Biblical yan. Ngayon, ang video nito, hanggang mamatay na tayo, mananatili po ito. Sagutin mo ito. Na yung members of the Church of God International ay maliligtas yan. Sagutin mo ito at patunayan mo yung mga pagmumura mo na sinabi mong malupit ang mga lahi ng mga manalo at yung mga nininiwala dyan, sinusumpa mo, sumpain daw. Alam mo, nakakatas ng dugo, hindi po ba? Pero, alam nyo, kung ikaw mangangaral lang, hindi ka namin pakikialaman. No. Marami dyan, nangangaral ba? Binabanggit ba namin? Hindi kami nakikialam. Ang diferensya sa iyo, ginagamit mo ang, para bang inaapi-api mo ang Iglesia ni Kristo, yun ang pang-akit mo sa tao, matapang ka, marunong ka. Yun ang pang-akit mo Laging Iglesia ni Kristo ang binabanatan mo. Kaysa malupit, mga mamamatay tao. Kaya naman, minsan ang mga kapatid, di makapagpigil. Ano po? Kung nangangaral ka lang ba, kung ano ang doktrina mo, aral mo, wala tayong problema. Minsan, bakit nasasagot ka? Minsan piniplay mo yung mga sagot nila, kabularan, yung tamang daan. Yung mga sagot nila, yun sinasabi nila kabularan yun dahil sagot lang naman sa mga sinasabi mo. Wala, pinalalabas mo inaalipusta ka, inaapi ka. Ganyan ang mga kasinungalingan mo Pagkatapos yun, nagyabang ka na. Nag-amon ka, akala mo. Panginoon kong Diyos siguro umihitit ka ng droga bago ka magsalita niyan. Ano? Bueno, mga kaibigan, pasensya na po kayo, talaga pong ganyan. Alam mo ito si Soriano, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, na nagsisipagnasang maging guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Isa po yan si Soriano. Nagsisipagnasang maging guro, pero hindi naman nauunawaan yung mga sinasabi. Biro mo, binasa pa yung 5:13 ng unang Korinto. Sa labasan niya, Diyos ang umahatol. Pabor pa kay kapatid na Eranio yun Ikaw hindi mo naintindihan yun You Brazilian people, This preacher, Eliseo Soriano of the Church of Members of the Church of God International, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. See, hindi naiintindihan. Querendo ser doctores dalle nao entendido nim iki disim nem oke afirman. Ayan, pati tuloy yung Brazilian dialect pinag-aaralan ko para makarating sa mga Brazilian dialect. Eliseo Soriano is the one chosen by Apostle Paul, one of the querendo ser doctores dalle nao entendido nem oke disem nem oke afirman.
Si Eliseo Soriano ay ito ang isang tinatawag ng Biblia na palalo. Walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan ng mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala, pagtataltala ng mga taong masasama, ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Katuparan po yan, isa ka sa katuparan yan. What I said, my friend in Brazil, that Eliseo Soriano, si alquem ensina alguma otra doctrina y si no conforma con asas palabras de nuestro Señor Jesus Cristo o con a doctrina que, segundo e piedade, es soberbo e nada sabe, mas delira acerca de cuestiones y contendas de palabras, das quaes nasquim envijas, profías, blasfemias, ruin sospitas, contendas de homens, corruptos de contendimento y privados da verdade, ciudadando que piedade sa causa de gano apartado todes tais. Okay. Yan po ang my friend, Brazilian people, beware of that man. He's a false prophet. Soberbo. Yeah. He is soberbo. Soriano is soberbo. Knows nothing about the words of God. Okay, thank you very much. At